Sabi nitong si Kibuloy na sila daw ang nag-promote. Hello! Ang isang kilalang politiko hindi na kailangang i-promote ng kahit sinong social media or mainstream media. Hindi na kailangan dahil kilala siya noon pa. Wala pa ang SMNI. Bongbong Marcos na yan. Hindi pa man nagagawa or nasisilang ang SMNI, Bongbong Marcos na yan. Di ba? Kaya mali yung sinasabi ni Kibuloy. Tuloy natin. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami. Biro nyo ginagawa niyo dangerous criminal organization, ang Kingdom of... Patunayan mo yan. Bakit hindi ka umaharap? Patunayan mo na hindi totoo ang mga aligasyon sa inyo. Pagkatapos, nag-ano ka pa, no? Yung kumukuha ka pa ng simpati sa taong bayan, na nagpapabiktim ka at kumukuha ka ng simpatya sa mga tao para panigan ka. Na parang ang iyong gustong iparating ay, nako, kung ako nga ganito, how much more kayo na mga ordinaryong Pilipino na ganito ang ginagawa, pinagtutulungan ako ng US, kasama pa ang administrasyon ngayon. Ganito ang ginagawa sa atin ng mga Amerikano. Diba? Hello? Kibuloy, wala kaming pakialam sa iyong kaso. Ang kaso mo yan, hindi ng mamamayang Pilipino. Kaso mo yan. Panindigan mo. I-ano mo ang sarili mo, humarap ka sa mga hearing at magano ka doon, ipagtanggol mo ang sarili mo. Huwag kang humingi ng simpatya sa sambayan ng Pilipino. Dahil kaso mo yan. Huwag mo kaming idamay. Ikaw ang gumagawa, ikaw nagpapasasa, di umano. Sa gabi-gabi na iba-ibang babae, di umano, pagkatapos ngayon, eto na sinisingil ka na, isasama mo ang sambayan ng Pilipino? Hello! Magpakalalaki ka. Di ba? Magpakalalaki ka kung talagang lalaki ka. Talagang, so mga kaibigan, tuloy natin Jesus Christ, buong sanlibutan, ang aking pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na Saglit. naman ay mga leader na tama. Oh, ayan na naman mga kaibigan kita nyo Oh. Inaano na naman yan, sinasamahan na naman yan ng politika, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, wala pa si PBBM, hindi pa si PBBM ang Pangulo, meron na siyang, marami na siyang kaso. Hindi pa si PBBM ang Pangulo, marami na siyang kaso, di ba? Hanggang sa umabot ngayon sa administrasyon ni PBBM, no? Na talagang sobra-sobra na, nagsilabasa na talaga, halos lahat ng mga nagrereklamo tungkol sa kanya, naglalabasa na. Kaya ngayon mga kaibigan, talagang parang full blast na ito kasi yung mga nabiktima niya, nagkakaroon na ng courage, no? Na tumatapang na talaga sila na ilabas yung kanilang mga testimony kasi nakita nila, bumabalik na yung demokrasya sa press, no? Yung freedom of speech, freedom of expression, lumalabas na, mga kaibigan, na at hindi na nasisikil yung kanilang mga sarili. Kasi dati kapag sila ay nagsasampa ng kaso, basura ka agad, no? Hindi na sila pinapakinggan. Walang nakikinig kasi nga alam niyo naman, 'di ba?
Hindi na natin kailangang ulit-ulitin. Malakas siya sa Davao. At ang dating Pangulo, mga kaibigan, ay ang kanyang kaibigan. So, alam na natin yan. Pero ngayon na wala na. Eto na, naglalabasan na, tumatapang na, nagkakaroon na sila ng kalayaan para sabihin yung kanilang mga experiences, no? Para talagang magkaroon sila ng hustisya. Eto na yun, mga kaibigan. So, eto, sinisisi niya, no? Ito si Kibuloy, ang administrasyon natin ngayon. Pero kung titingnan natin, noon pa ito. Noon pa. Pero ngayon nga lang talaga nagkakalakas ng loob itong mga biktima. Dahil nakita nila na sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay meron na silang hope, may pag-asa na sila ay mabibigyan ng hustisya. Dahil syempre, wala na yung dating Pangulo na nagpoprotekta kaya Kibuloy, no? Yung dating Pangulo na kaibigan ni Kibuloy, no? So, eto na yun, mga kaibigan. At galit na galit naman si Kibuloy. No? Sinisisi niya ang ating Pangulo, ang administrasyon. Na kung titingnan natin, sino ba ang gumawa ng kasalanan? Di ba? Tuloy natin. Na maniwala ko sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Pagkatapos na dito kayo kadesperado. Mga kaibigan, yung sinasabi niyang leader na matuwid at itinataas niya ay si dating Pangulong Duterte. Matuwid! Ang sabi nga ng human rights, merong, ilan ba yun? 20K na EJK. Sama-sama na yun sa human rights, mga kaibigan. 20K daw na EJK. Sa Department of Justice naman, 7,400. Sa PNP naman, nasa 6,000 plus. So ito ba yung matuwid na sinasabi niya? Okay, tuloy natin. Matuwid na pala yun sa kanya. Para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos, biglang-bigla, Saglit. Tama ang sinabi mo doon, no? Yung pinaghirapan, mga properties na pinaghirapan ng aking mga members all over the world. May tama ka doon. Alam mo kung bakit? Kasi di ba yung mga nagreklamo, mga guys, mga biktima, ang sabi nung, yung isang biktima, ang sabi niya, namamalimos, no? At ang sabi niya, mga guys, kapag panahon ng Christmas season, ang kanyang quota ay 1.5 million. Yun ang kailangan niyang ibigay kay Kibuloy. At di umano, kapag hindi niya na hihit yung kanyang target, ay, merong torture. Diba? So, tama yung sinasabi ni Kibuloy doon, na yung kanyang mga properties ay pinaghirapan ng kanyang mga members all over the world. Kasi nga, yung mga members niya, di umano, ay pinapamalimos. Yun ang sabi ng mga ng mga biktima na naghayag ng kanilang mga experiences. Pinapamalimos sila. Biruin mo, mga guys, all over the world. Kung yun ang lahat ng mga yun ay mamamalimos, kaya pala si Pastor Apollo Kibuloy ay nakapagawa ng napakalaking arena sa Davao. Kung ang lahat ng yan, no, mga members na yan, ay nakukuha nila ang mga target nila, yung isa 1.5 million ang target na kailangan ma-hit niya yan at maibigay yan kay Kibuloy. So kaya pala mga kaibigan, napakayaman ni Kibuloy. So tama siya doon sa sinabi niya na pinaghirapan ng kanyang mga members itong mga ari-arian. Kasi yung mga members naman talaga niya ang naghirap nito kasi sila yung di umano ay pinagpapamalimos. Inuutusan na mamalimos nitong ni Kibuloy, di ba? So, mga kaibigan, kung hindi nyo napanood, no, panoorin nyo yung sa Senate hearing, no? Na-share ko yan dito panoorin nyo yung mga testimony ng mga
na biktima sa Senate hearing. Panoorin nyo para makita nyo yung mga sinasabi ko ngayon dito, andun yan sa Senate hearing, no? So, tuloy natin mga kaibigan. Lipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bantari at sasabihin niyo, ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari. Mga kaibigan, ang dami na niyang speculation. Ang dami na niyang speculations, mga kung ano-ano. Tuloy natin. Nangyari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino ba kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas ka po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay umalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Nakakatawa mga kaibigan, ha? Babang ibang pagkakataon. Alisin daw. Sabi niya, mga kaibigan, ha? Magkaisa na daw tayo. Magkaisa na daw tayo, mga kaibigan. Alisin ang evil administration. Nagpapatawa. Excuse me. Excuse me, guys. Tawang-tawa talaga ako sa kanya. Magkaisa na daw tayo. Parang ano talaga siya, no, na alisin daw yung evil administration. Hello? Bumuti nga ang administrasyon natin ngayon, eh. Kahit ngayon mga pinklawan, nakita nila na bumuti. Pero dahil lang sa kanyang kaso na matagal na, ha? Dahil lang sa kaso niya na matagal na, mga guys, at ngayon talagang payback time, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, wala namang kasamaan na, na mananatili, eh. May lahat ng kasamaan sa mundo, may katapusan. Yan ang sinasabi ng Biblia, no? Lahat ng kasamaan may katapusan. Ngayon, kung kumbinsido ka na hindi mo ginawa to, na itong mga paratang sa'yo, di umano, na tungkol sa human trafficking, sa mga panggagahasa, na sa mga ginawa mo na pag-uutos sa mga tao na sa member mo na mamalimos, kung talagang hindi lahat ito totoo, harapin mo. Harapin mo at ipagtanggol mo ang iyong sarili. Yun lang yun. Kasi naniniwala ako na kung talagang wala kang kasalanan, lalabas at lalabas ang totoo. Diba? Yun lang yun. Pero bakit takot ka? Bakit hindi mo kayang harapin ang lahat ng mga ito? Lahat ng mga akusasyon sa'yo, bakit ayaw mong harapin? Harapin mo. Gayahin mo si si Senior Aguila. Gayahin mo si Senior Aguila na hinarap niya ang lahat ng mga akusasyon. Di ba? Gayahin mo. Bakit hindi mo kayang humarap? Harapin mo. Yun lang yun. Kung wala kang kasalanan, etong sasabihin ko sa iyo, kung wala kang kasalanan, andyan ang Panginoon at ikaw ay kanyang ipagtatanggol. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Appointed son of God ka. Bakit natatakot ka? Ang pagkakaalam ko, mga kaibigan, ang isang appointed son of God, kung totoo kang appointed son of God, hindi ka matatakot. Di ba? Ang Panginoong Hesus nga nung andito siya noon sa lupa, natakot ba ang Panginoong Hesus? Never! Hindi siya natakot. Lahat ng parusa, tinanggap niya. Son of God, anak siya ng Diyos, tinanggap niya lahat ng parusa sa kanya kahit siya ay blameless, walang kasalanan. Tinanggap niya lahat ng mga pagpalo sa kanya, nagdudugo na ang buo niyang katawan, mula ulo, mukha hanggang paa.
pinahirapan siya, inalipusta, dinuraan, sinabihan ng kung ano-ano, tinanggap lahat ng Panginoong Hesus. Kasi siya ang tunay na anak ng Diyos. Hindi peke. Walang takot sa katawan. Ngayon, kung talagang totoong anak ka ng Diyos, patunayan mo na anak ka ng Diyos. Diba? Humarap ka. Alam mo, sa totoo lang ha, kapag humarap ka dyan, sa totoo lang, sasaludo pa ako sa'yo. Sa totoo lang, Kibuloy, sasaludo ako sa'yo pag humarap ka dyan. Marerespeto pa kita. Kasi makikita ko na, uy, matapang pala ito. Humaharap siya at kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba? Yun ang lalaki. Yun ang tunay na son of God. Pero kung magtatago ka lang dyan, no, magtatago ka dyan at kung magsasalita ka ng kung ano-ano laban sa ating Pangulo, ay hindi namin nahahayaan yan. Kasi kami rito, kung ano lang ang tama, ipagtatanggol namin ang Pangulo na binoto namin na sinisiraan nyo napakatagal na panahon. Ang Pangulo na walang ginawa kundi kabutihan para sa taong bayan at para sa mamamayang Pilipino, para sa Pilipinas. Pero eto kayo, sinisiraan nyo. Diba? Maging patas kayo. Andyan ka, nagtatago ka, pero ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw kung ano mga sinasabi mo. Kung matapang ka, lumabas ka dyan sa lungga mo at harapin mo ang lahat ng reklamo sa'yo. Ba? Tuloy natin. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, drugista siya. Pagkatapos kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumal-dumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang Eto. Kita nyo na? Kita nyo na mga guys? Sino ang naninira sa ating Pangulo? Kita nyo na? Pero ang Pangulo natin, chill. Kasi alam niya hindi totoo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang may manifestation na nagdodroga? At sino ba ang umamin na gumamit ng marijuana sa loob ng Malacanang to keep him awake sa lahat ng kanyang mga night or midnight meetings? Sino yon? Diba? Ang dating Pangulo, inamin niya mismo sa isang nagsasalita siya, no, hindi ko alam kung press con yun kasi maraming mga tao sa loob ng Malacanang. Inamin niya mismo na gumagamit siya ng marijuana. Sa loob ng Malacanang, bumabatak sa loob ng Malacanang just to keep him awake para sa kanyang mga midnight meetings. Diba? So mga kaibigan, may video yan. Pagkatapos, aakusahan nila ang Pangulo, Bongbong Marcos. Sino din ba ang umamin na nagfe-fentanyl? At sino ba yung nagsabi na, nakapunta na ba kayo sa heaven? I've been there and feel like cloud 9. Sino yun? Alam niyo na, ang dating Pangulong Duterte ang umamin na nakarating siya sa paradise dahil sa fentanyl. At umamin din siya sa isang press conference ba yun? Or basta nagsasalita siya, umamin din siya na overuse niya ang fentanyl. Sino ang may manifestation na gumagamit? Sabi ko nga sa inyo, kung ating pag i-describe natin, no? Tingnan nyo PBBM, buo ang pamilya. Buo. Ang mga anak, magagalang, maayos, mga tahimik lang. Iisa lang ang asawa ni PBBM. Yung nag-akusa naman sa kanya, alam niyo naman, di ba? May other woman, may anak sa ibang babae.
at kilala na mahilig sa babae. At meron pang mga komento kahit doon yung merong namatay na missionary, na Australian missionary sa Davao. Nung namatay yun, nakuha pa niyang magsabi na